أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon na ito ay pag-uusapan po natin yung tinatawag na halal. No? Bilang isang Muslim, tayo po ay dapat na-advocate natin yung halal sa ating pong komunidad. Pero bago po natin simulan ito, ako po muna ay magpapakilala. Lahat po ba kayo dito ay Ilocano o may mga Tagalog? Ito mga Tagalog. Sobrang Tagalog na lang, ni ma'am, no? Para mas maintindihan nila yung lecture. Actually, hindi naman ito masyadong seryosong lecture. Inshallah, mamaya kung mayroon na yung mga katanungan, willing po tayo sa lupit niya. No? So ako nga po pala si Brother Yahya, no? Isang Ilocano din, balik Islam. Tayo po ay galing din sa Discover Islam Baguio. No? Kasama ko si Imam Jalil years before, but I was actually from Pangasinan din. So I was born in Asingan, Pangasinan. So matagal na rin po tayo nagbalik Islam. So the entire family, ako lang po yung balik Islam. So ang background ko po, no, graduate ng engineering sa Lyceum of the Philippines University sa Manila. 2009 po yun. And then after that, ako po ay nagtrabaho sa mga iba't ibang companies, no? Global companies saka local. Isa na po dyan yung si Meralco. Dati po ako HR manager po ng Nescore, or Meralco Industrial Engineering. And then I had also opportunity na makapag-take po ng HR certification. So alhamdulillah, sa blessing po ng Allah, tayo po ay naging top 2 ng mga panahon na yun. And then nag-practice tayo ng management for almost 16 years now. So nasa field po tayo ngayon ng business and management. So kung makikita po ninyo yung sa logo, yung Iwari, ako po yung founder and managing director po ng company. So ginagawa po ng company natin ay tinutulungan ng mga business owners, no, yung mga community para pagandahin yung kanilang operation at saka yung mga organization kung may problema sila sa mga tao, tayo din yung mga nagtitraining sa mga empleyado po nila. So yan po yung pinaka-core services po natin. Ngayon, 2 years ago, dahil pinasok na rin po natin yung industry ng halal, being Muslim, yung company po kasi namin, no, yung Iwadi, ay nasa foundation po talaga ng da'wah. Okay, kung bakit anong dahilan, bakit ko pinatayo yung company is because of course we want also to share yung kaalaman, but syempre at the end of the day, ito ay da'wah para sa ating mga kababayan. Now, part po ng ating services is yung halal industry. Okay, so i-lecture ko po sa inyo ngayon ay isang malaking bagay para sa ating mga Muslim dahil ito yung isa sa mga reason kung bakit natin kailangan pagandahin yung ating ugnayan sa ating komunidad. As part of the da'wah na ginagawa natin, ito naman more of the business side. Okay, kasi ang problema ng mga kapatid natin, una, yung walang kapital. Tama po? Okay, pangalawa, may kapital, may business, pero hindi nila kaya ng market. Meron din dyan, yung mayroong marketing, mayroong may pondo, may produkto. Problema, yung tao naman. So, tungtong po yun. And dito nyo po maintindihan na gaano kalaki ngayon ang halal market. In fact, ang government po natin, syempre, with the help of our beloved brother, Senator Padilla, and the rest of the government agency, ay nag-develop na po ng halal development project 2025 to 2028. In fact po, by tomorrow, inshallah kung maka-attend ako, kung kaya pa ng time, mayroon pong event 3 days sa Manila, sa trade center, regarding po sa halal development. So, ang mamumuno po doon ay NCMF at syempre ang BDI. So, nandun po ang malaking mga tao at government para umpisahan na yung program. Okay? So, ngayon,
natin yung mga bagay-bagay. Ano ba yung tungkol sa halal sa Pilipinas? Okay, kasi alam ko po sa atin, bilang isang Muslim, hindi pa tayo masyadong na-explore dyan. Although, alam natin, halal, as Muslims, pero ano ba yung basihan ng ginagawa po nating programa tungkol sa halal? Okay? So ito po ay gabay sa pagsisimula ng halal na negosyo para sa mga non-Muslim entrepreneur. Pero syempre, ngayong hapon, bilang isang Muslim, paano po tayo magsisimula niyan? Okay? So yan po yung layunin natin ngayong hapon na to. So, to empower Filipino community, agriculturist. Sino po sa inyo ang agriculturist? Ayun, si brother. Okay? Educator po. Siyempre si Ima, kasama dyan. Meron tayong yung sa alay. Diba? Yun. Yun. Entrepreneur, mga businessmen. Or balak maging business owners. Dapat lahat tayo, mga brothers. Nagyalang sila po yung mga negosyante natin. Inshallah, gumawin pa tayo mga negosyante. Kasi pag sinabing Muslim, unang community, mga negosyante. Kaso yung iba, problema, pag sinabing negosyante, yan yung pwedeng ka DVD. Pero wala na yun, no? Alhamdulillah, wala na yun. Ngayon, pag sinabing Muslim, magagaling sa business, mashallah. Okay? So, scientist, Bakit scientist? Kasi later on, ipapaliwanag natin, mayroon palang career sa halal ang mga scientist natin. Medical professional, at saka mga nagtatrabaho sa mga hotel, restaurant, tourism sector. So, ngayon, empower natin. Titignan natin saan ba sa part na to kayo pwedeng pumasok. Okay? Kasi sabi na natin dito, kailangan supportahan daw natin sila. Okay? So, ang halal ay hindi lamang para sa Muslim. Gaya natin, tama? Kasi pag sinabi po ninyong halal, paano nyo ma-market ang product? Halimbawa na, gusto ko ng participation. Si brother. Brother, paano mo ma-market yung halal product sa mga non-Muslim? Sabihin ko na siya, malinis sa mga purities. Okay, so yung halal na product, pag sinabi mo, i-market mo sa non-Muslim, sasabihin mo malinis. Tama? Okay. So, malinis, yung isang character, ano pa po? Hindi ko siya nakita. Brother, ano pwede mo ma-share? Kung sinabi mo halal yung produkto ko, tapos non-Muslim yung kausap mo, customer, paano mo papaliwanag yung halal? Diba? So, hanggang doon lang tayo sa malinis. Okay, ganito yung isang tip po natin. Dahil sabi natin, ang halal ay para sa lahat. Halal is for everyone. Pwede po natin sabihin, ang halal po kasi ay safe. Tama mali? Tama. Kasi pag sinabi mong halal, safe dapat yun. Kasi ang halal ay hindi lamang para sa pagkain. Halimbawa, yung ginagamit po ninyo na panlinis sa kusina o sa banyo, yung chemical na yun, safe po ba yun? Alam niyo po ba na may halal na mga detergents? Tama mali? Yung sabon na ginagamit ng mga sister sa paglalaba. Alam niyo po ba na may halal yun? Yes, kasi pag sinabi mo halal, safe yun. Another is, pag sinabi mo halal, quality. Diba? Hindi tayo nagbibigay ng halal tapos low quality. Kaya pag sinabi mong halal, automatic yun, kapag bibili mo sa customer, binenta mo, dapat quality. Tama? So, ang dami kong characteristics pag sinabi natin halal. But at the point, ang punto po natin, ang halal ay hindi lamang para sa Muslim. Ngunit ito ay para sa lahat. Okay, ganun po natin i-market ang halal ngayon kasi sa panahon po ngayon, yung mga non-Muslim ay nagkakaroon na ng liwanag sa kanilang isipan na, halal, hindi kami Muslim pero health conscious kami. Ibig sabihin, high blood na kasi si mister ko. Or yung anak ko kasi, hindi ko makain na ng mga matatabang pagkain. Halal po, pwede sa amin yan. So, ganun na yung acceptance ng community. Okay? So, ganun po natin i-market ang halal na. Ang halal, hindi naman po para sa aming mga Muslim, pero para po sa lahat. Okay? Pangatlo, yung legal na batayan. So, bakit tayo naghahalal? Bakit tayo naghahalal?
10817, also known as yung Philippine Halal Export Development and Promotion Act of 2016. Napirmahan po yan, 2016 pa, bago pa pandemic. Anong sinasabi po dyan? Yan po Republic Act na yan ay may intention to promote yung growth and ensure the integrity and quality ng Philippine halal export. Okay? So ngayon lang po ba narinig? Sinong first time po narinig yung Republic Act 10817? Saan kamay? O di ba? Bilang Muslim, hindi natin alam yun. Right? So, ito pinapaliwanag natin ngayon, mayroon tayong legal basis. Pag sinabi sa inyo, bakit kayo halal? In the first place, aside from may produkto ngayon, mayroon po kasi legal basis yan. Pinasak batas ang ating pong government. Okay? Sa same section yun po, sinasabi dyan sa Republic Act na kailangan develop, okay, at i-promote ang halal industry as a mode of achieving equity and justice among our farmers and producers at increase yung employment opportunity. Okay po ba nakakita na ng opening ng trabaho ng tungkol sa halal? Meron na po ba kayo narinig? Mamay papakita ko po sa inyo, baka first time nyo rin nakita na may job opening pero tungkol sa halal. Halimbawa, halal chef, halal quality manager, halal sales agent. Baka magtataka kayo, brother, meron bang ganun? Yes po, meron ganun. For how many years na existing? Okay, so later on, papakita ko po sa inyo. Pangatlo, under the same Republic Act, Section 4, sinasabi po dito, development and application of halal agricultural and manufacturing standards and practices. Okay? So may standard po na sinusunod yan. Hindi pwede kung sinabi mong halal, wala tayo sinusunod na standard. Lagi may standard tayo. Ano yung standard na yan? Later on, pag-uusapan po natin. Including yung expansion into non-food halal products and services. Pag sinabi mo din yung services, ano po yung services? Example. Ano yung example ng services? Brother. Ano yung nakaisip mo na services? Restaurant. Okay, may produkto ba ito sa restaurant? Meron, yung pagkain. Pero ano yung part mo na services? Yun yung front desk officer. Di ba service nila? O, ano pa? Waiter, service din yun. Okay. Cook, pwede din. So, ibig sabihin, hindi lang pala pagkain ngayon na. No? Nag-i-expand na rin siya sa non-food. So, makikita po natin mamaya, mayroon pa ng ganyan. Sinusuportahan pala yan ng government natin. Okay? Next, part po ng Republic Act na yan is yung implementation or implementing rules and regulation. Ito po kasi yan, sir, brother and sisters, no? Kapag may pasa na po ang batas, hindi po agad-agad yun nag-implement. Kailangan po yung release na tinatawag natin implementing rules and regulation. Alam po yan ng mga lawyers natin. Kailangan po lumabas yung IRR na tinatawag. So, doon sa IRR po ng Republic Act na yan, sinasabi po dito na, ayan, naka-highlight, skills training of halal industry workers. Sino yung mga halal industry workers? Siyempre, lahat ng mga Muslim. Automatic yun. Tama? And then, farmers, fishermen, producers, and service providers. So, si Liwari Consultancy po ay isa sa mga service providers. Okay? So, kami po ay nakakategorize po doon sa service provider. Kasi nabibigay tayo ng training. Nabibigay mo tayo ng consultancy programs. Okay? Anong ibig sabihin nun? Okay? Mag-active daw tayo na mag-contribute sa productivity as well as good agricultural and animal husbandry as well as yung manufacturing practices. In compliance with, ano sabi po doon? Food safety, health, hygiene, and sanitation standards. Kaya nga may discussion last time. Ano ang mas magandang certification? Halal or FDA? Anong sagot? Parehas. Parehas. Alhamdulillah.
kung titignan natin, ano talaga dapat na mas mataas doon? Halal. Halal. Bakit mo halal? Malinis na sila. Kasi wala lang katulad-wala. Sinabi na doon, highest what? Food safety, health, hygiene, and sanitation. Wala nang tatalo sa halal. Period. Right? Kasi sa FDA, hindi natin alam kung yung ginagamit pa nila ay mayroon pang pork derivative, di ba? Or what? Okay? Next is yung section 9 po, yung implementing rules and regulation ng Republic Act po na to, ay mayroon pong mandate ang ating pong mga government agency. Nandiyan yung DTI, Department of Agriculture, DOH, DOST, CHED. O, CHED po ha, yung higher education. Tapos mga state universities and colleges, kasama po yung mga higher education institution. In consultation with NCMF, para bumuo po ng, anong tawag dito, technical knowledge under the Sharia guidance. Okay, so kung makikita po ninyo, kailan po kayo huling binisita ng NCMF? Last month. Kailan lang? Last month. Yes, ma'am. Last month. O, mashallah. Si Secretary, ay si Director, Sister? Si engineer at saka yung mga kasama ng Kasi meron tayo ng CMF Corner Luzon. Mashallah. Sa Baguio sila nakabase. Very active ang ating NCMF office, no? Alhamdulillah. Ang daming mga programs there. So, yun po ha. Yung kanila pong mandate ay nandyan din sa Republic Act na po yan. Okay? So, pinapakita natin na mayroon tayong legal basis para tayo ginagawa ito, program po na ito. So, yung Philippine Halal Board na nakikita po ninyo ngayon sa inyong harapan, yan po yung composition ng what? Republic Act 10817 Government Agencies. So, nandiyan po ang NCMF, DTI. So, kapag pumunta po kayo sa mga government offices po na yan, lahat po yan ay may program tungkol sa halal. Okay? Magtataka kayo, hindi ko na nakita, meron pala. Uunahin natin, NCMF, no? Kilala nyo sila. Dapat alam nyo yung opisina ng NCMF dito sa North Luzon. Saan po yun? Sa Baguio. DTI, saan po ang office ng DTI dito sa area? Dupan. Region office, ha? Noon yun. DOT, Department of Tourism. Pangasinan. Saan? Lingayen. Si Mang Evelyn, ang tourism, provincial tourism. Tapos, DOST, saan yung office ni Maneta? Maneta. DA. Santa Barbara sa DTI. Tama? Nandoon yung laboratory ng agriculture. DOH. Ang regional office. Nasa lakon yun, kapilan ng ITR, MC. Hindi brother, yung dito tapos dito ka. Mismong kapilan hospital ng ITR, MC. Ilongos training, regional. Bangko Sentral, saan yung Bangko Sentral? Noon yun, saan ka na doon? Yes. Oo, kasi asa is pa si brother, dapat alam niya yan, no? Mashallah. Okay? And then, DFA. Noon yun. Actually, kapag region office po itong mga to, usually nasa yun, kapag region 1, no? And then, of course, MINDA, nasa Mindanao lang yan. Okay? MINDA. Mindanao Development Authority. Yan. MINDA. Yan yung kasama natin nung last time na nagkaroon tayo ng halal trade fair sa Davao. So yan, sila MINDA. Okay, hopefully nga, sabi nga namin dapat magkaroon na rin ng parang Luzon, parang development authority. Kasi okay? And then yung participating sector po natin, nandiyan yung mga private sector, academic, LGU. Kaya isa sa pang-purpose po natin ngayong hapon ay sana ma-encourage natin yung ating LGU, local government units, na magkaroon tayo ng halal orientation sa kanila. Okay, so ngayon pala, binigin ko na po ang inyong collaboration at cooperation na
kapwa, at the same time, i-discuss na rin ang halal. And then, mga cooperative, marami po kayong cooperative na interesado po na magpakalang certified. Alhamdulillah. Yung mga produkto po kasi doon sa co-op, gusto nilang gawing halal. And then, mga agricultural NGO. So yan po yung mga participating sectors natin. Saan po tayo dyan ngayon? Sa participating sector. Ang Islamic sector, nasaan? NCM. Nasaan? NCM. Saan, brother? NCM. Hindi, dito sa participating sector. Ay, Nasaan? Saan kayo mag-fall? Saan tayo mag-fall as a Islamic sector? private companies. Sa non-government organization, NGO. Okay? May sect na kayo, no? Wala pa. Wala pa. Yun. Pwede tayo magkaroon ng sect dyan para inshallah kung may mga donations, may sadaka, mas mabilis makapagano kapag may sect. Okay? So yan. Napupulong tayo sa NGO. Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin, pasensya na medyo maliit. Gusto naman na lakihan natin. Subukan natin lakihan ng constellation. 54 pesos. Okay. Pasensya na po yung mga sa likod. Yan. Okay. So nakikita po niyo yung Philippine Halal Industry Development Strategic Plan. Yan po ay nag-download sa Google. Okay? Yan po ay ginawa pa noong 2023. Ano yan? Yan po yung programa ng government natin na 5 years para gumanda yung halal industry natin. Okay, kung makikita po nyo dito, kung ipagkat ko nababasa pa ng maayos, wala po na. Sige, i-zoom po natin ng konti pa. Ayan. Medyo kita na siguro. Alhamdulillah. Ayan. So nakita po nyo, may mga achievement na po ang ating pong country. Pero sa totoo lang, kulang pa yan. Halimbawa, tayo yung nanalo as a Philippine Emerging Muslim-Friendly Destination of the year. 2023 pa po yan. Tapos, among top 20 non-OIC destinations in the Global Muslim Travel Index. Top 20. Layo pa natin. Okay? 500 million Islamic tourists in the Philippines in 2023. Kung konti pa lang yun, kung 500,000, 500,000 lang. Ilan ang Muslim Filipinos? Ilan pa ang Muslim Filipino ngayon? Ha? 5 million or 10 million? 10 million. So, dapat meron tayo dito. Pero, brother, ilan na tingin mo yun? Ilan ang Muslim communities? 10 million pataas. 10 million. Pataas. Okay, ano pa? Ito, 50.6 million halal-related sales generated at the non-food 2023. Ang baba pa rin yan, 50.6 million. Mas malaki pa yung flood control projects. Diba? So, makikita ninyo, pero pinapakita po natin ngayon is an opportunity para i-develop pa na mas maayos ang halal. Ngayon po, ito, pakita ko na rin, ito yung mga target ng ating government as well as Muslims na magkaroon tayo in the next coming years. So 2025, halal training, ito po yung capacity building. Pag sinabing capacity building, dapat po tayo ang nag-elite as Muslim community. Ibig sabihin yan, dapat meron tayong kakayahan mag-build. Palalakasin, yan ibig sabihin yan. 2025, ngayon po, hanggang matapos ang taon, nakikita natin na kabilaan na yung mga halal training. Sino nag-o-offer? Tulad po natin, service provider. Sino pa? NCMF, DTI, yung mga nakita nyo kanina. So, even mga schools, makikita nyo po yan in the next coming years, baka na magkaroon na rin ng curriculum tungkol sa halal. Kasi nga, nag-usap-usap na dyan last few months ago, ang TESDA, makagawin na rin yan NC2, NC3. Okay? Inshallah, no? Ipagtuwa natin. Kasi maganda po yan. Kasi kung may NC2 ka na, dadaanin na yung mga certified, magkakaroon na ng mas marami pang trabaho. Kaya ang workout natin ngayon, dapat gumagawin yung mga halimbawa, slaughtering house. Kung sinong magtatrabaho sa slaughtering house ng halal, matik, mga Muslim yun. Right? Kung mayroon mga non-Muslim,
what? Train themselves to halal. Diba? Pero primary talaga magtatrabaho yan. Tayo, mga business talaga yan. Yes, inshallah. Okay? And then 2026, sabi dyan, halal industry tracking system. So makikita niyo po, hindi na lang sa pagkain. In fact, mamaya makikita niyo, mabibigla kayo, ay, mayroon na pala hotel na Muslim friendly. Inshallah. Ano nangyari yun? Tapos makikita kayo na mayroon din palang tourist spot na Muslim friendly na rin. Dito sa Luzon. Yes po, alhamdulillah. Pwede nyo i-tricycle yun eh. Pwede nyo i-tricycle, yung totoo na. Makikita nyo naman ito. So, 2026, magkakaroon na po dyan ng regional adaptation, job opportunities. Okay? 2027, magkakaroon na po yan ng digitalized halal training modules. Ibig sabihin, online training na rin yan. Ngayon, sinisimulan na po namin yung halal training. Mamaya papakita ko po sa inyo mga sample. No? Kasama natin dyan yung mga halal certifying body. And of course, NCMF is there. And then, by 2028 po, internationally recognized digitalized halal training modules across industry. Ano po ibig sabihin nun? O pumunta ka ng Malaysia, pumunta ka ng Saudi, pumunta ka ng Amerika, Australia, yung mga certification na natapos po ninyo will now become recognized as part of your career. Naintindihan? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-graduate ng HRM, halimbawa, so, hindi ka halal, hanggang doon lang sa HRM na natapos mo. Pwede ka mag-trabaho anywhere. Pero, halimbawa, yung hotel na yun, napagtatrabahuhan mo, yung restaurant, kailangan nila ng halal certified na cook, or halal certified na mga waiter, waitress, kailangan may halal training ka. So, ibig sabihin, yung mga natapos mong certificate na yun, magagamit mo na yun sa trabaho mo. Locally and internationally. Diba? Napakaganda. Kung nakikita nyo yan, yung magiging future po ng halal industry natin. So, yan po yun. Okay? So, 2028 po, magiging domestic to international na po yung ating promotions. Okay? So, dito naman, yung target natin as Pilipino, no, makikita natin dyan, magkakaroon tayo ng 230 billion US dollars na revenue from halal-related investments. Okay? So, sana hindi naman po ito sa flood control. Halal control naman po ito. No? $230 billion po yan. Ang i-aim po natin. And then, magkaroon po mag-generate ng 120,000 job opportunities in the halal industry. Sa totoo lang po, yung 120 job opportunities, ngayong 2025 pa na nakalahati na natin yan. So, malapit na ma-achieve po yung 120,000 jobs. Okay? So, nakikita niyo po may tanong po kayo regarding ang halal development plan ng Philippines. Ano po yan? Makapal po yung parang libro na yan, pero matadownload natin sa Google. Kung gusto nyo magkaroon ng copy, pwede nyo naman mabasa. Okay, so yan po yung ating direction. Okay? Inshallah, gumanda pa yung ating industry. Alright, so wala pong tanong. Let me move on. So, by 2030, sa taong 2030 po, ina-expect natin na magkakaroon tayo ng 245 million Muslim traveler around the globe. Sa Pilipinas lang po, katatapos lang na meeting namin ng Department of Tourism, alhamdulillah. Training kami, couple of weeks ago, yung mga police naman, yung mga tourist police. Yung mga kilala po ba kayo mga tourist police? Wala? Alam ni Salam Police. Kasi ang nag-train dyan ay ako mismo. Yung company namin, Iwari, training namin buong Pilipinas. From Luzon to Mindanao, training namin yung mga tourist police na mag-a-assist next year. Bakit next year? Kasi dito po sa Pilipinas gaganapin yung ASEAN Summit. Okay, tayo ang host. Diba last year nung si President Digumpa, tayo ang host ng SEA Games. Nalala niyo yun? Yung ginawa dun sa Bulacan, mashallah, napakaganda ng ano. So tayo ang host. Ngayon naman, 2026, tayo po magiging host ng ASEAN Summit.
Okay, so lahat po ng bansa ng Southeast Asia pupunta dito sa Pilipinas para sa summit na yun. And gano'ng katagal yun? I think that's around 6 to 8 months. So syempre, may neighboring country natin, mga Muslim. So, tinignan natin itong mga tourist police about how to engage to a Muslim travelers. So, kaya ginagawa natin ito, imam, mga sister, brother, para i-prepare yung sarili natin na pag dumagsa ang mga foreign visitors, meron tayong mag-offer sa kanila na produkto, magtutulugan, facilities. Tingnan nyo nangyari doon sa Palarong Pambansa. Sino nakapunta sa Palarong Pambansa sa Ilocos Norte? Last few months ago. March nata, brother? Basta this year lang yun, Palarong Pambansa. Anong nangyari? Buti na lang tayo. Mayroong mga sumama mga Muslim chef. Sa Ilocos Norte. Bakit? Kasi wala masyado ang nag-o-offer doon ng halal foods. Bar Tama? Pag sinabi mong bar, 95% participants Muslim. O yun. Buti na lang kanyo, may mga magagaling dito ng mga kapatid, sila, yes. O, alam ko nila, na naman nila yun, na operate naman nila ng tama. Nagdala naman sila ng chef, ng mga Muslim. Yan ang problema natin. Kasi pag malalaking event, wala nang prepare na pagkain. Eh di ba pag event, pag sinabi ng event, lagi dapat mayroong halal food. Kahit isang participant lang doon na Muslim, dapat ipapakain mo doon para fair ay halal. O how much more po by 2026? Kasi yan sa amin. Ibig sabihin po ng ASEAN Summit, magtutur ang mga guests natin all over the Philippines. Isa na dyan ang Pangasinan. That's why the government, sila governor, pinipipay na nilang Pangasinan para sa ASEAN Summit. So yan po ang magkakaroon ng travel by 2030 around 235 million. In terms of revenue naman, yung kita, inaasahan po natin na around $235 billion po yan. Halal tourism revenue lang yun. Tourism lang pero usapan po natin. Yan ay according po sa recent rating Global Muslim Travel Index. So yung GMTI, yan po ay legit na survey body. Sila po yung nagsusurvey ng mga Muslim traveler sa buong mundo. Okay, so legit po yan. Sila po nagbigay ng data na yan. Okay? So nakikita niyo po yung potential? Yes. Alhamdulillah. Okay, now, ano naman ang targets and community impact nitong ginagawa po natin? So si Biwari Consultancy po, mga brothers, sisters, no? Ito po yung target ng company namin. So magkakaroon po kami ng, ang target po na to by the way hanggang 2010 na imam. So 5 years. So ang pinaka-target po natin dyan ay magkaroon ng awareness or training regarding na halal sa mga 100 schools, colleges, and universities. Okay? So, tatanungin po ninyo ako, ilan na yung nakandak po natin na 100 schools and colleges. So, nasa more than 20 plus na po this year. And it's more counting. So, ito po gusto ko maging makuha collaboration sana po sa inyo as brothers in Islamic Center. Kung gusto niyo mag-partner tayo, pupunta kayo sa Dawa, kaya di ba magdadawa kayo, nandoon ang Biwari, kami po yung sa part ng halal activity awareness program, yung sinabi ko kanina, pwede tayo magbigay ng halimbawa kung kailangan mo imam ng pang-price, hindi naman kalaki, hindi naman siguro pang-control na kaya, pang-front control. So, pwede naman magbigay ang company namin, inshallah. No? So, planado lang yun. So, pwede gawin natin yung program na yun. Pwede din tayo pumunta sa school. Yung ginawa natin kay UC sa Baguio Reward. Diba, nag-isipin tayo mga ganun. So, pwede natin gawin tandem program. Inshallah. Okay? And then, pupunta rin tayo sa mga NGO, mga cooperatives. And then, magkaroon tayo ng at least 1,000 po na mga entrepreneur na mag-participate sa advocacy ng halal activity. When you say participate, tutulungan natin sila na maging operation
Problema, after halal certification, wala na nangyari. Kasi ang halal certification, ginagawa yun ni halal certifying body. Tama? After ng halal certification, ano na nangyayari? Hindi naman responsibilidad ni halal certifying body ang tulungan kayo sa pag-operate ng business. Tama ba rin? So, ang ginagawa po ni Tiwari is before your certification and after kayo ma-certify ni HCB or halal certifying body, nandun kami, tutulungan namin kayo. Sa paanong paraan? Bago kayo mag-certify, bibigyan na namin kayo ng guidelines. Halimbawa, non-Muslim si brother. Sabi niya, gusto ko magpa-halal certify kasi ang produkto ko, chicken hotdog. Brother, ganito ang gagawin natin. Bibigyan ka namin ng guidelines, isusulat natin. Bibisitahin namin yung production area mo. Ito goods na to. Ngayon, kapag goods na, magkakaroon lang kami ng admin fee, minimal lang yung bayad sa amin. Tapos, dahil partner natin ang ACB, sasabihin namin, ito ang ACB, pupunta na sa inyo. So, doon mag-start na yung certification. Ganun siya. Now, kapag na-certify na yung business, sabi, okay na ako, sir, na-certify na akong halal. Okay, tutulungan naman namin kayo sa pag-market. Bakit? Kasi si Iwari, mayroon tayong networks ng mga agencies. Ano ba? Marketing agency, ano pa, yung mga professional networks na pwede namin kontakin na, ito, so yung product ni brother, chicken. O baka naman mayroong restaurant, pwede bang ilagay mo dyan yung product mo. So kaya ko namin gawin yun. Nakikita nyo? So, yun yung tinatawag natin ecosystem. So, hindi lang natatapos doon sa ano. Kasi, ang dami nagpa-halal certified before, ang lagi nilang komento, halal certified naman kami, pero ang baba ng sales namin. Kasi ang halal certification, hanggang certification lang. Hindi kasi nila nakalagay sa mandate nila, yung after the certification, ano naman nila. Okay? So that's why, yan po yung magiging target po natin, no? And then, of course, in the entire country, magkakaroon tayo ng expanded reach in the 3 regions of the Philippines. So, may expansion na po kasi ng Tiwari ngayon from Luzon to Mindanao. Alhamdulillah. No? So, napakala talaga ng Allah. Daming mga challenge, pero sabi nga natin, bilang isang Muslim, sabar lang yan, no? At saka magbuha tayo lagi na para sa ikauunan ng ummah. Kasi lahat tayo ay binibigyan ng Allah ng challenge. Tama? So dapat sabar talaga ang gawa natin. And then, isa rin po sa target natin, magkaroon ng 2 awards and recognition from any legitimate award-giving body. In fact po, itong year na to, nakukuha na natin yung isa. Inshallah. Ayun, i-announce na lang po natin pag nakuha natin yun. So, ayun, at least one Zakah program. Itong Zakah po na to, ito yung tinitignan din ng company namin, Biwari Consultancy, kung saan namin ilalagay yung Zakah. Okay? Kasi last time, meron din kami tinutulong ng study center, continuous pa rin yun, yung iba na pending pa nga. So, tinutuloy pa rin namin yun kasi syempre tinitignan din yung budget. Inshallah po, kapag gumanda pa nung gumanda yung business Biwari, inshallah, ako na mapipledge, inshallah, mabibigyan ng Islamic Center po natin ng Zakah. Okay? So para matulungan mo din sila ibang para kung ano yung mga material na pwede natin gawin dito. Okay? Yung po yung gagawin natin. Okay? So yan po. Sa pag-aaral, so yan yung target natin. Now, yung complete halal ecosystem, siguro hindi ko na siya i-deep dive na i-discuss. Kung makikita niyo po dyan, hati-hati siya sa 5 group, no? So yung una, yung production, dyan lagi nag-uumpisa po yung halal. So yung kay brother, halimbawa, yung kanyang mushroom business, so syempre, nasa sector siya ng agriculture and food, so makikita niyo, nasa production siya. Ngayon, ang mangyayari dyan, bago natin masabing complete halal ecosystem yung kay brother, dapat mayroon na siyang tinitignan na clients. So ngayon, mayroon na siyang mga kliyente, pero what we want is yung malakihang kliyente. So pwedeng pasukin ni brother, hotel, restaurant,
Kung yung mushroom, gagawin natin siyang ihahalal natin, gagawa tayo ng ibang produkto kasi from the chicharon, for example, o pupunta ng hotel or restaurant, di ba? Pwede yun. So, papasok na siya doon sa halal logistics. Lalaki na yung ano niya, baka makita niyo na si brother, meron na siya mga malalaking truck dyan na nagsusupply, no? Mashallah. So, ganoon ang makikita natin. So, nandun na siya sa services. Papasok na siya sa logistics. Paano siya papasok sa Islamic tourism? Ganito po yun. Kapag lumaki yung ating potential na halimbawa itong Posorubio, mayroon dito yung halal hub of Pangasinan. Example lang, no? Halal hub of Pangasinan, Posorubio. Ano mayroon dyan? Nandyan kasi yung pinakamalaking halal slaughtering house. Ipupuntahan yung mga tao dyan, bibisita, yung mga gusto mag-research. Papakainin ngayon ni brother yung mga bisita na yun. So from yung production, nagkaroon na ng tourism. So nakuha na natin yung services. Ngayon, kapag nakuha nyo na yung infrastructure, very important. Tama? Ano yung infrastructure na yun? Yun po yung ating tinatawag na industrial parks. So sa Davao po, meron tayo tinatawag na mga industrial parks na. So later, kung napapakita ko po sa inyo na meron tayo ng mga Muslim-friendly na mga industrial parks. Okay? And then, kasama rin po dyan yung human capital. Kaya nga po, as a Muslim, hindi lang po tayo dapat nandoon sa religious aspect. Tama? Kasi kung religious aspect lang tayo, kawawa tayo. Kasi ang problema natin, sige, mag-aral tayo ng Islam, which is our operation. Pero saan tayo kukuha ng funds? Saan? Sponsors. Kailan? Hanggang kailan? Oo. So, hindi pwede din yun, di ba? So, tinuruan tayo ng Rasul na mag-train. Kaya nga ang Rasulullah, masyadong napakagaling, di ba? As a model, siya ay businessman din. Right? So, ngayon, bilang Muslim, dapat magkaroon din tayo ng capability. Magkaroon ng skill. Kaya mag-training din tayo. Kaya maganda na gawin natin dito, inshallah, pag nagawa ni brother yung potential na project natin, mag-training tayo ng ng mushroom propagation, imbentahin lahat ng Muslim dito, iba't ibang lugar, tapos magdawa si imam, mashallah. You are targeting 2 birds in 1 stone, kanan, ya? Nagdawa ka na, nag-share ka na ng Islam, may natutunan po sila sa iyo. Tapos yung natutunan nila na halal, pinapasa sa mga kamag-anak, o yun ang rewards natin doon. Di ba? So yun po yung sinasabi natin. And of course, yung government support. Yung government support pinakalas. So nakikita niya, baka siya yung huli. Kasi nga, we need to establish the core first, and then we need also to give the assistance of the government. Kasi pag inunan yung government, tapos wala pa yung the rest, mahirap yun. No? May pangano, establish na yung business ko, lalapit ka sa government, ang dami pong requirements. So, minsan, walang tao ka kausapin. So, mahirap. So, yun, we need to complete first the 4 bago tayo pumunta sa support. Okay? Next, yan po yung scope ng halal certification. Kita po ba ninyo? Pagkenda na natin. Okay. Yan po yung scope ng halal certification. Di ba sabi nyo, halal magkain lang? Anong nakalagay po dyan? Already discussed. Food products. Tungkol sa pagkain. Diba? And then, yung pangalawa, non-food. Halimbawa sa non-food, cosmetics. Alam niyo po ba na may mga companies na sinicertify ng mga certifying body ng mga sabon, make-up, ano pa, shampoo, those are cosmetics po. Yung ginagamit niyo po bang mga sabon, may halal certified yun? Be careful. Kasi yung mga ibang sabon, gumagamit sila ng lard. Ano yung lard? Tama ng baboy. Check niyo mamaya, baka sila ginagamit mo sabon. May content pala, nagsasala tayo ng... Di ba? Yes, totoo po yun. Kaya double check niyo yung mga ginagamit ng cosmetics. Okay? Ano pa? Pharmaceutical, yung mga medicine. May mga medicine na ginagamit ko sa paggawa ng, ano yan? Kapsula, is pork oil.
Sa financial din, meron, banking. Sino po na sa inyo nakatry na ng Islamic banking? Wala? Which, Oh. Para maliban. Wala? Okay, meron tayong Islamic bank sa Pilipinas. Sino yun? Si Amaya Bank. Amaya Bank is Islamic banking. Diba? Maybank, yes. Maybank is from Malaysia. Oh. Investment o insurance. Diba sabi nila haram ang insurance? Yes. Pero meron din tayo halal insurance. Anong tawag doon? Yung takaful. Takaful, di ba? Research nyo sa Google, ano yung takaful? Yung halal investment. Sino mayroong yung produkto? Prolife. Meron tayo. May mga seminar po dyan sa Manila, sa iba't ibang lugar, yung Prolife. Nag-seminar sila ng halal investments and insurance. Yan, kailangan ma-avail po ninyo yun. Sino pa? Si Cardbank. Yung green ang logo. Marami doon bro sa mga lending na, pero meron silang halal investment. See? So, yan, kailangan pag-usapan din natin yan. As a Muslim, dapat aware din tayo. Okay? Ano pa? Sa engineering, logistics, restaurant. Kaya ngayon, yung mga hotel, nag-i-encourage na po sila na magpa-Muslim friendly certified. Kasi yun talaga, lalaki yung sales mo kapag naging naging Muslim friendly yung hotel mo or restaurant. Kasi kapag competitor mo, yung mga Muslim na mga mayayaman, ayaw pupunta sa'yo kasi no-offer mo pagkain na halal. O ang competition, kabila pala halal friendly or Muslim friendly, yun pa naman. So tumataas na yun, may mapakita pa sa'yo. Okay, so yan po yung scope ng halal certification. Okay? So even po yung company po natin, yung Siniwari is halal certified po. Kasi services tayo. Okay? And then, so di ko na di-discuss itong benefits kasi may paulit-ulit lang din naman po yan. Pero doon po ako sa part ng hindi siya nag-topic. Ito, yung some halal certified companies. So kung makikita po ninyo, iba't ibang lugar na yan sa iba't ibang part ng country. And to share po sa inyo, kung makikita po ninyo dyan, 98% non-Muslim. Yan. Ilan lang po yan sa mga screenshot po namin. Yung mga company po na yan, ang owners po, 98% mga non-Muslim. Brother? Yes. So sino kayo ang nagko-consume ng halal? kaya importante talaga ito mag-educate. Diba? Muslim communities. Ayan, sa Thailand, yung halimbawa, si RP Corpus Sales Enterprises, hindi naman Muslim nag-ari niya, pero pahalal certified sila. Imagine. Ang producer ngayon at saka consumer ng halal, nakakalungkot, mga non-Muslim. So dapat tayo mismo ang mag-ring. Nabivisualize nila yung importante namin yan. Yes. Yung mga Muslim na huli. Oo, lagi talaga iman kasi sa atin, parang confident na tayo. Nakita kasi ako na yung nag-consume na lang ko yung halal. Pero sa totoo lang, hindi pa natin alam ang halal economy. Kaya po sinasabi namin, ang kausap namin mga kapatid, sabi namin, can you give us idea ng halal? Sabi nila, halal is permissible, lawful, hanggang doon lang. Kaya pag pinag-usapan mo na yung economy, wala na. So nauunahan na tayo ng mga Muslim. So ito naman, yung eksakto na mga job careers na opening. Mayroon na po naman kailangan ng halal executive. Sa Australia, di ba? Kapi-kapilaan ng halal food share na hiring. Oh? Yan. Baka mamaya, iwanan mo lang yan. Ayan yung sinasabi natin, actual photo, ilan lang yan. There are thousands. I-share ko siguro mamaya yung ibang mamaya yung link ng job portal para makita nyo yung mga listahan na
kong admin sa opisina naman yan. Pero, kung ang kailangan yung talent mo dyan, ngayon lang natin nalaman. At saka nakakatawa, brother, no, kasi ito, hindi lang to sa mga Middle East na lugar. In fact, ito kung pinakita natin na to, mga non-Middle East countries na mga yan, including Philippines. Sa Pilipinas, meron po ba marami? Thousands. Yun nga, nung shipper ko nga yun eh, ang dami ng PM sa akin ng mga brother. So, okay kayo, gawa kayo ng resume, tapos apply kayo dyan, gawa kayo ng account sa career. Ngayon din kasi nalalaman, meron tayong mga job opportunities na halal. Eh, as a Muslim, advantage na sa atin yan. Lalo pag nag-training pa tayo. Maganda na kung lumawin yung industry ng halal. Yung mga Muslim din, magiging mabutin. Kung hindi nila nangyayari yung mga Muslim, Yes. sa restaurant nila, panatag rin yung mga customer ng Muslim kasi may Muslim dito na empleyado. Correct. Ibig sabihin, hindi naman siguro yung magtatrabaho kung hindi halal yung pinili ng nila. Right. Kaya ang ginagawa kasi, ganito kasi ecosystem, naalala niyo kanina na i-discuss ko, kapag ang business pinahalal certified nila, kailangan talaga silang mag-employ ng isang Muslim. At least isang Muslim. Bakit? Para doon sa tinatawag nila ng monitoring. Kasi kung walang monitoring, hindi yan i-renew ng halal certifying body. Diba? Kailangan talaga, required talaga magkaroon ng Muslim doon. Kaya ang ginagawa nila, maganda nga ito na pagkakataon kasi tignan nyo. Kapag halal ang isang business, kahit nasabihin natin na Muslim yung may-ari, halal. So may Muslim doon na trabahador, tama? Yung pinakalang batas ngayon na inilalakad ni Senator Abdulaziz Padilla na Muslim prayer sa mga pampublikong lugar, pag nagkataon po ang mga company, mapipilitan talaga sila magkaroon ng prayer room sa mga company. So therefore, sino gagamit ng Muslim room, prayer room? Mga Muslims din, tama? So if there is a Muslim, then ang dawa natin napakadali. Sasabihin mo na, magka-company, mag-require na, mayroong Christian activity, dapat may Muslim activity din. Especially Ramadan. Kaya nga ang DOLE, Department of Labor and Employment, tinitignan nila ngayon yung magiging batas pagdating during Ramadan na kailangan mayroong flexible schedule ang mga manggagawang Muslim. Kasi nga, syempre fasting yun. Hindi naman everyday ka dapat pumasok nila, flexible yung schedule. So, si DOLE, sumasama na rin sa mga discussion tungkol sa hanan. So, hindi na lang nakikita niyo po yung opportunity. Ayan, nangyayari ngayon, realistic. Okay? So, yan po future of halal in the labor sector. Ngayon, ang gagawin natin, bilisan lang natin, anong oras yung sa anong oras na? Sige, bilisan na lang natin ito. So, itong program natin po na ito, kapag nag-organize po tayo, ang magiging roadmap po natin ay magkakaroon po tayo ng series of awareness training. So, yun po yung offer natin sa mga community natin. Ngayon, pwede tayong mag-conduct ng education seminar, training workshop sa mga non-Muslim. Kasi part of dawa po kasi yan. Kung may Muslim man, priority pa rin natin ng Muslim. Pero as part of dawa, gawin natin yung program yan, magkakaroon tayo ng mental services. So aside from yung kanina, training, workshop, okay, sino kasama natin po dito? By the way, baka may magtanong. So syempre si Miwari Consultancy, kasama dyan ang halal certifying body. Okay? So yung mga ustad, yung mga ulama, nakapunta, training sa atin. And then, entrepreneur support. Gusto gumawa ng bagong business? Or gusto magpahalal certified? Kung may kilala po kayo ng mga gusto magpahalal certified, sabihin niyo lang po ako kasi kapag may na-refer kayo na kung gusto magpahalal certified, mayroon po kayo magbibigyan po kayo ng talent fee. Okay? May commission. Siyempre, nagpapagod ka ng brother, diba? Ang sister. So, bakit naman po? Yung kay brother, discount. Yan. So, maganda po yan, no? As part of our, and then, yun, capacity building. Itong action na nakikita po
sa Cavite, gumawa rin tayo ng activity sa Cavite. Ayan. Tapos inshallah, tinitingnan ko namin by 2026, magkaroon ng regional halal tourism trade fair dito sa Luzon. Kinakausap ko pa ang tourism o inshallah kung saan gaganapin, kung region 1, kung Pangasinan, kung La Union, basta maraming makapunta. So yun, i-work out pa po natin yun. Kaya doon yung i-showcase yung mga produkto natin, di ba? Sa iwa, ganda naman. Kasi di ba po, 1 month lang na mag-run or sabihin mo ng every night, di ba? Kasi wala ditong halal na night market. Kasi kung ako si Mayor, alam ko na maraming Muslim community, sasabihin ko, or si Governor, sabihin ko, patawag ko lahat ng Muslim community sa Pangasinan. Pwede ba magkaroon tayo ng itong verbans ng halal night market? Lahat ng pagkain dyan ay puro halal. Kasi sa Cebu, magkakaroon po yan. Mag-start na po next week. Ayun po, ay pupunta rin pa ako ng Cebu in the next couple of weeks. So, titignan ko po doon. Malaki kasi yun naman eh. Yung circle ng Cebu, yun. Oo nga, ngayon lang din yung mga bakit sa mga night market, no? Halimbawa sa Baguio, problema nga yung paghahanap ng halal na fast food. Nakikipila pa tayo sa mga bakit ng mga sabihin nila, chicken yan, yung alam ba may halal. Oo. Basta ako, hindi na ako naniniwala. Sabihin nila, brother, hindi, wala ko yung pork. Walang pork. Amoy pa lang, amoy pa lang. Diba? So, dapat maganda. Alam niyo, magiging maganda ang tourism no? Bakit? Kapag tayo halimbawa sa Pangasinan na, sana makinig si pinost niyan or makinig si Governor. Kung tayo nagkaroon sa Pangasinan ng halal night market, sa buong region sa North Luzon, ngayon kauna-una. Inshallah. Turismo, yung tourism, naman daming kita doon. Imagine mo brother sa isang gabi lang, magtinda ka doon ng halal barbecue. Kasi sa Davao, kung bumisita ka sa Davao, may night market. Alhamdulillah, separate ang halal, separate ang halal. Isa lang yun, mga directions lahat sa may tapat ng Ateneo, sa Rojas Boulevard. May night market sila masyada. Dito yung halal, dito yung non-halal. Tapos sa kabilang mundo, mga damit-damit na. Every night yun ha. Magkano ang kita, tinanong na namin yung isang brother, magkano ang kita mo brother sa isang gabi? Alam mo sabi sa akin? Hindi mababa sa 50,000. Saan makikita na hindi mababa na 50,000 na night? Brother, ay tinitinda lang nila doon, barbecue, o kaya yung mga mihaw-mihaw. Pero marami kasing mas Hindi, actually, ang mga Muslim nga, ito ang pinag-sold brother. Diba? Ang customer nila doon, yung mga turista. Yung mga non-Muslim. Kasi nga health conscious ang mga natin ngayon, mga turista ngayon. Pag sinabi mo kasi halal, yung nga sinabi natin kanina ng umpisa, pag halal, for everyone. So yun, sana magkaroon tayo ng halal night market dito. Ako unang customer, inshallah. May makapuntaon tayo. ang ganda ng Kaya mas gusto ko na kapag nandito pa yung mga ibang brother natin, yung sa police, ganyan, minsan lang tayo as a team, pumunta sa office ng governor para i-present ito. Kasi kung nakita ko ng provincial government, inshallah, sa gabay ng Allah, mabigyan sila ng opportunity. Kasi si Apong Chavit, Simpson, alam niyo ba yung balik na brother? Ilang hectares yung dinunay ni Sir? Diba? Subhanallah, nagdudunit ang mga non-Muslim sa atin. Tayo mga Muslim, hindi tayo capacitated, hindi tayo capable. So ano gagawin? Kaya yung imam, pupunta ka doon kay Gov, inshallah, kaya kung may mga tagapagkasinan na rin na gusto mag-join, inshallah, plano natin. ang maganda po dyan, kasi meron sa mga dito sa Pangasinan PIMA, Pangasinan Association, doon lahat ng mga leaders sa Pangasinan, karamihan doon, mga Maranao, negosyante. Yes. Yes, ang maganda dyan, yung mga negosyante talaga, business-minded, mag-enjoy sila kung lalo na yan. Yes. Kaya siguro kung sabi nyo nga, inshallah, kung maulit ito, at least nasimulan natin dito, may kwento sa kanila, kahit kunti pa lang yung pinag dito. Kung ma-encourage, ma-approve ka na, Yes.
mga Muslim leaders, mga negosyante. Negosyante. Oo, mga sila yung magandang kita. Oo, kasi pag naglagay tayo, sabi ko nga sa inyo, brother, sa isang taon lang, pag maglagay tayo ng halal product, yung tinatawag na auto, kasi may auto ng DTI, yung one town, one product. May nakita na ba kayo na halal section doon? Wala. Eh sabi naman, pag itong mga opisina na to, naghahalal ng booking kayo, pero wala namang ilalagay na section ng halal. Mabuti pa sa Taguig, SM sa Taguig, masyada, mayroon ng halal section. Taguig, sinare ni brother Jaydan doon sa Taguig. So pag nilagyan mo, halimbawa, Ordaneta, Puso Rubio, may halal dyan na section. Kahit na isang produkto lang. Kaya, yung nicho na, problema natin eh. Gusto natin kumain ng nicho. Lechon, Panay, nakalas. panay, di ba? Paano yun? Sa tayo bumili ng chicken? Nahuhuli talaga natin. Hindi, tanong ko, sa tayo bumili ng chicken? Kanya-kanyang tanan mo sa iba. Nagluto kanya-kanyang katay. Eh, paano magkalata yung chicken? So bibili tayo palit kasi sabihin, halal to. Sure ka. Ganda naman. Diba? So, lagi talaga tayo mahuli. Kaya ginagawa natin ito para may awareness din. Masyada. So, ang program natin sa lahat ng interesado, open po yan. Tikita nyo naman. Pag-picture nyo na rin, publish nyo yan mamaya para lahat may invite tayo. Okay? Yan. Imagine nyo ha, sa mga non-Muslim po, nagkakandak kami ng seminar. Malakas tayo, alhamdulillah. Yan po ay kinakandak natin. Sabi ko nga sa inyo, halimbawa, imam, ito na lang gawin natin. Halimbawa, dito sa Puso Rubio, next week, kung may ma-organize kayo ng mga LGU na Muslim, magpa-register tayo ng ganyan. Yung kalahati niya, mapupunta dito sa Islamic Center. Sa inyo na. Donate na namin sa inyo yun. Inshallah. Kasi we are not about the money. Okay? Maganda po na may money kasi business po yan, but at the end of the day, advocacy po kasi. Okay? Pag-usapan natin yan kasi yung price, pwede pagbabaan yan. Kasi yung pinuntan mo kami last time, mahal naman sir, 2,000, wala kami ganyan, mas malaki yung platform projects. Joke. Sabi ko, sige po, pagbabaan natin. Sa Ordaneta po, nagsiset na po kami, inshallah, October. Mag-uumpisa na po yung halal orientation workshop. Ang nakukuha ng ating participants ay coming from Ayub, Santa Maria, San Nicolas at Tibigay, Rosales, Santa Barbara, yan. Yung mga area dyan. So, i-announce na po namin. October po mag-uumpisa dyan sa Ordaneta yung orientation training. See? So, meron tayo yan. Okay. And then, syempre, meron tayo yung in partnership with the Philippine Ulama. No? So, yan, i-discuss ko na lang yan mamaya ng konti. Tapos, yung presentation. Kasi meron itong mas clear na poster. So, fast forward ko na lang yan. Hindi na siya makita. Hindi na tulog. Para makita niyo sana yung mga successful events na ginawa po natin. Hirap na. Ano ulit natin kasi sa kaya ito minsan. Marami tayong mga dito. Kunti ka, pero marami tayong yung bata mo kami, yung bata ni Mrs. Roy, ang tawag ko? Halal exhibit. Load lang natin ito ng konti. Ay, mag-load. Ito, gusto ko sana makita niyo yung ginawa natin event na hindi siya nag-load. Brother Francis, naman kung paano yun. Boys, Francis Masakit. Francis Masakit. Hintayin lang natin ang hindi siya nag-load tomorrow.
yan, may question po ba kayo? Or other may tanong? Ano natin? Nagkaroon po ako, yung payment ko sa pa-certify na halal. Magkano yung Depende yung kay certifying body. Kayo na lang mag-usap doon. I-refer na lang kita kay patulong sa music ay yun, nag-release siya kasi ano naman yun eh, pag-brother naman sa training naman katagay tsaka partner naman natin sila brother. So, pag gano'n kasi, depende kung ano yung papacertify. kasi sa iba, gano'n na, siya na tayo yung ginagawa natin na party. Ano na lang gawin mo pala para isang bagsakan yung sa halal. I-prepare mo na yung bata na. Or mag-upisa ka muna, di ba may chicharon na? And then meron ka rin isang party. Kung magkaroon ka isa ka pa, ihabol mo na yun para kapag magpa-certify ka yung sana. Pero problema, wala pa akong nalis ng sana. Dito ng ganisa sa party. May training ko ba? Diba kanya mag-record? Hindi sila ng nalabihan. Ang alam mo niyan, brother, si ano, DTI. Ay, hindi Sa sila. paggawa ng party. Kasi nagigawin natin. Sila nagbigay sa akin na sticker ko sa talong ko ng masunod. Hindi kayo na sila rin ang ginagawa niya rin na Ngayon, kasi meron tayo, kung wala si DTI niyan do, pwede natin siguro tawagin siya. Meron tayo mga Muslim siya. Na magtuturo sa iyo para mo. Pero syempre, mas mahal. Syempre, mas siya. Private kasi. Kasi minsan, sinisubsidize din kasi nila yun. Natay ko ngayon yung free na ibigay sa community. Kahit yun eh. Correct, tama yun, sayang. Yan mo lang yun. Kasi medyo pasundin nyo na ano yung bahala. Correct. Kaya, Yan laging ganyan yung issue ng mga businesses na price talaga. Pero ang maganda naman kasi kung na-explain mo sa kanila na kapag ano yung benefits na kung nag-certify ka, nare-realize mo nila, oh, kahit pricey, ako, may problema ako na medyo hindi pa yung production ko kaya medyo as price na rin kayo. Pero po, matanong sa'yo kasi ang dami ng mga machine ka na doon. Pati nga yung pang, di ba, yung pang-listing ng mga store. Diba ako nilisin bro yung ano eh. Kaya as price na rin yung thank you po yung galing release yung naka-audio siya, yung mas yung ano, mas yung bigay sa Wala ba kayong, yung mga kapag-kapag na natin sa mga nagawa? anong klaseng machine pala yun? oyster na siya. Oyster? Masyala. Mahal yun. Mabisita sana. Actually, may ano dyan, may prepare ng lunch kanina. Meron kaming nireserve para sa inyo. Para Mahal yun yung mga. pero yung mga sinusubayan niya, kami ang mura lang ng ano, bigay pati, kaya dapat magkano siya ng branch ng product para mas value. Sige, inshallah, tulungan natin si brother mo. Kung may time na bisita natin, makita mo kasi ang dami niya. Ilan yung nakapoting ba ko ngayon? Sa 3,000. 3,000. Pag nagdadawa kayo, di ba? Dala-dala ba kayo pa? Wala pa kasi kung di yung ano ko ngayon, production kaya binibenta ko siya kasi spread. O, nung meron tayo dati, Anal Bake Shop. Ito kasi dating bake shop yan eh. Kaso, nasa na ano eh, nagka-pandemic to, tapos mataas-taasan ng ano na. Pero Hindi siya under-shirt na talaga siya. Hindi siya umiyak. Pero if ever bubuhayin, kaya sa marketing. marketing na problema. Problema. Sige, pag-usapan natin yun. Pero may mga ano
Okay, ganito kasi. Na-reason why nagkakaroon tayo ng shortage sa consumer side tsaka sa production side kasi tayong mga Muslim hindi nag-consume. Tama ba rin? Product na dapat yun. yan yung nakita talaga namin problem brother. Kasi when I was in Cebu, pinuntahan kaming ang dito brother, maganda, masyada, supply, pagkain. Ang tanong namin, bumibili ng mga kapatid dito, konti lang daw. Gano'n ka konti? Sa isang araw, isa. Wala sa isang araw, minsan wala pang Muslim. Kasi ang customer mo, non-Muslim. So, ang kailangan ma-educate talaga, kung may producer na kapatid, yun yung kukuhanan mo ng supply. Tama? Kasi, paano siya kikita kung hindi doon kukuha ng supply yung bebenta? Diba? So, yung consumption, yung ecosystem, hindi gagana. Yung tulad doon, halimbawa, may business na tayo dito. Sinong bumibili dyan? Majority. Ang totoo. Diba? Ikaw siya lang kayo sa atin. Yung kay brother, kung imamarket ko yun ngayon, halimbawa, sabi namin may supply, hindi ko naman nagpupunta sa Muslim yun kasi hindi ko express sa kanya na halal. Sabihin ko, pilihin ko dito kasi po, this is entering in the market. Ngayon lang po kayo makakatikim yan. Sino may gawa? Muslim brother po. Tapos tinikman, masarap. Pwede mo order kami ng 100 pieces. Ang ganda nga nun bro, kung sinabi ni brother, yung sa product ng bawa, pwede mo lang gawin na pati yung mushroom. Kasi may mga kumakain ng burger, araw din nila totally yung yung pati. Kasi sabi nila, hindi yan sustansya. Pero kung nasabi ng galing mushroom, yung nasa utak nila, mas sustansya ko, mas galing ng mushroom. Isa pa, yung mga civil adventist, hindi ka naman Yes. Ang isa sa mga customer talaga sa pool, mga kapatid na 7 Adventist. Mga kababayan ng mga 7 Buddhist, may mga Buddhist. Yes. In fact, mayroon akong kausap din na US American. I-short natin ito kasi ayaw na mag-look. Pwede natin ituloy doon sa pwede sa natin tawag at tubig kasi andito naman yung mga pinaka-main. Sige. Yung American Muslim na isang kaibigan din natin na nakilala mo sa Davao, actually meron siyang ginawang platform. Para siyang Lazada. Ang ginagawa nila ngayon, kasama yung kapatid niya, nag-mapping sila, ginagawa nilang directory. Halimbawa, naghanap ka doon ng halal restaurant. Kung nasang area ka, makikita mo ngayon doon. Halimbawa, sa Pusurubio ako. Kung i-lista nila doon yung restaurant, mag-a-appear doon yung restaurant. So ngayon, sabi ko sa kanya, pwede ba na one of these days, bumisita tayo sa mga probinsya para makita mo yung kalagayan ng mga kapatid doon na mga business owners. Sabi niya, yes. Kasi malaki yung, ano niya, brother, diba? Yung, yung impact niya kasi nagpa-fund din sila. Yun din maganda, aside from funding, talagang pinamarket nila. Actually, libre nga yung listing pang Muslims yung may-ari. Libre na lang yan. That's my advocacy. Ngayon, going back sa product, yun nga, if ever na pwede natin, sino po ba sa inyo, sa mga sisters, sino ba may produkto sa kanila? Yung asawa niya, niya. Ano po yung yung sister? Ano yung product? Peanut butter, okay. Sige, mag-usap ang business na tayo kasi business naman to. Kumusta yung supply po? Ilan yung production po ninyo per day? Sa Muslim lang po binibenta. Okay, saan po yung pwesto nyo ngayon? Bakit online? Okay. Diba, ano? Maganda yung branding, Albike, kala nila pagkain, pero pag pumunta ka, bike parts, bicycle parts lang. Okay. Naglo-load pa yung ibang picture niya. Okay, sige, ituloy na natin, inshallah, para mabilis na lang po ito. So ito yung event natin dyan sa
Sa Ayan, so meron tayo sa Cavite. Yan, kasama natin dyan si Mayor Revilla. Ayan, yan sa mga kasama natin. So, first ever na ginawa namin yan ang kasamang school. Actually, Christian school pa nga. Iba. Si University of Perpetual Health, Cavite. So gumawa kami dyan ng kalye kulinarya. Ibig sabihin, nagpa-contest kami ng pagluluto ng halal cuisine. Ang participants dyan yung mga hotel and restaurant management students. Tapos makikita nyo doon yung mga guests namin dyan, mga politicians din, mga nasa baba. Meron dyan isang doktor, animal doctor. So, vet, veterinary. Okay. And then dito naman, sa Cavite pa rin, EAC, Emilio Aguinaldo College, nag-conduct din kami dyan ng halal culinary competition. Tapos ito sa Davao, itong taon lang na to, so yan yung sinasabi ko na halal tourism and trade expo. So yan, nandiyan po tayo, kasama po tayo dyan. And then, meron din tayo dyan ito yung recent lang, ito yung sinasabi ko kanina, mga police, mga Pilipinas yung training natin, yan yung preparation ng ASEAN Summit. So nandiyan si Yusef, Undersecretary Myra Paz, yun yung kausap natin dyan, kaya malakas tayo pag halal tourism, kasi siya na mismo yung kausap ko pagdating sa project. Inshallah. Yun. And then, siyempre, kasama natin ang Philippine ulama. Nag-contract sign na tayo sa office po nila as their partner. Pagdating sa mga training ng halal, tayo yung partner nila, tapos sila yung certifying body. So, may discounts na lang dyan. Nakakuha tayo ng discounts, inshallah. And then ito po, Ilocos Sur. Yan, si Ilocos Sur. Yan yung Hotel Mercante. Ang may-ari ng Hotel Mercante, mismo na nasa vegan, yung UNESCO World Heritage, brother Muslim, ang may-ari. So inshallah, pag motorcycle dawa tayo, mapagpad kayo doon, yan, si brother ang may-ari ng hotel na yan, mashallah, napakaganda. So bakit siya naging Muslim friendly? May prayer room, inshallah. Yung room nila, pwede ka makahiram ka ng sajada, may Quran din, tapos halal food na rin yung sinaserve. May option sila na halal, may option for na halal. And then, ito, Ilocos Norte, itong year lang din naman na to, kasama dyan si Governor. And then, ito, sa QC. Kilala yung vlogger na yun, yung nasa gitna. Hindi ko maturo ito. Si Kulas. Kilala yung ba yun si Kulas? Ayan. Yan si Kulas, yung inadap na Pilipino na. Ayan. Yung nandun yung nakaputi, yan yung director ng DTI, ng halal, si Director Raja. Okay. Tapos yung babae na nandun sa pinaka-far, yan si Commissioner po yan ng NCMS. Ito si Senator Gutok, yung nasa gitna. Yung secretary ngayon ni Brother Robin, Senator Robin. So, kakasama kami dyan. So, ito lang, itong year. Tapos ito si Undersecretary Myra Paz Abubakar. Siya yung tourism. Ayun, si Sister Mubarak, may-ari ng Mubarak. Ayan. So, yan yung mga program natin. Okay. Hindi siya mag-view. Sayang. Baguio City, pinopromote po natin, Al-Ma'arif. Ayan, mashallah. So yan, kasi bakit natin ginagawa to by the way? Kasi part na to ng tourism. Para lang ma-appreciate nyo, ginagawa din po natin, binibuild up natin yung tourism ng kada province. So ngayon, sa Baguio, yan, tinatarget namin na puntahan nila yung Baguio City, syempre, at bisitahin yung Al-Ma'arif mo. Si Sheikh Nadir, saka Al-Noor yung nagtutur. So, marami na rin mga non-Muslim ang interesado. In fact, na nasa Davao kami, paano ko pumunta dyan. Hindi alam ng mga non-Muslim na yan ang pinakamalaking Islamic University sa Pilipinas. So, pag sinasabi namin Al-Ma'arif Baguio, meron bang ganun?
Yan, so gagawin natin so makikita nyo, meron ng tour. Yung mga taga Mindanao, Visayas, gustong mag-tour sa Baguio, yan, magkakaroon ng halal tour. Kakain sila sa mga halal restaurant. Yan, yung Dragon Castle Baguio, yung area na yan, tinitignan na rin natin yan, maglalagay po tayo dyan ng mga halal foods. So, Baguio. Gano'ng kalayo po yun dito? Wala pa isang oras, brother, no? Mashallah. Correct. Oo. Subic and Clark. Okay. Meron din tayo sa Clark International Airport. May prayer room sa pinto doon. Tapos meron na rin yung Mr. Taste Halal. Nag-uus-uus muna na doon yung mga halal pag-chain sa airport. No? So yan. Tapos na-miss ko ata yung isa, Ilocos Sur. Yan yung sinasabi ko, yung Al-Masjid sa Takajaria. Napuntahan nyo na? Sa Magsingal? Yan. So gagawin na rin natin siyang tourism site soon. Tapos ito yung sinasabi ko po sa inyo, yung Hotel Mercante. Yes, brother. Si Brother Zik. Meron din kung dito Muslim may-ari, tapos kauna ng masjid sa kabilang sa pinaka-matandang masjid sa Pangasinan sa bayan, Makina Lorenza. Inshallah, puntahan natin iba. Puntahan natin tapos introduce natin. Kasi Pangasinan wala pa sa list. Okay, next, sa Subic Clark, Palawan. Okay. Tayo natin mag-load yung picture. Bataraza Grand Mosque, can approximately kayang tao 2,000 plus. Napuntahan niyo po ba yan, Bataraza Mosque? Largest mosque in the entire province of Palawan. Maganda talaga yun sa Maalit Baguio kasi sa capital ng Pilipinas, may mga foreigner na. Pero mas maganda pag may Pangasinan. Yung Kalasyaw kasi, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Ang Kalasyaw ang pinaka, Malaki? parang mas malaki na tayo sa downtown ng Sisay. Sa, dito sa Pangasinan, brother. Pinakamalaking pinakamalaking musika. Ang pinakamalaking musika dito, Kalasyaw. Kalasyaw. Yung Ustad, dito kaya yung may kasalubong natin. Matapos na nung lecture dito, kasi may diba? Siya yung pinakabuto. Kaya nga, so kung yun, mabisita natin, pwede kasi natin i-develop din yun ng paging tourist site if ever na magkaroon tayo ng tour. Kasi pag, halimbawa, bisita, pupunta ng Hanlan Island, Lingayen, madadaan kasi yung brother. Tapos, yun, pwedeng magkaroon tayo doon. Kasi yung tour na sinasabi natin na halal tour, may bayad yun yung mga non-Muslim, di ba? So part of the kita, ibigay doon sa mosque. Yun yung purpose kung bakit natin ano yan. So inshallah, puntahan natin yun. I-introduce natin. So Palawan, meron. Cebu. Yung Plantation Bay na yan, accredited yan ni Department of Tourism na Muslim, ibig sabihin ng MFAE, Muslim Friendly Accommodation Establishment. Ibig sabihin, yung Plantation Bay na resort na narinig nyo na yan, may mga prayer rooms dyan, tsaka halal rooms. Ang may-ari ng Muslim. Kaya sa may mga malalaking establishment, Salawada. Ayan, sa Cebu din, ayan, sa Ridinran. Kung makikita niyo yung iba yung sa mga sister, pag naliligo kayo mga sister, di ba nakaabaya? Siyempre, ang weird naman nun. In fact, sa Cebu, nagre-prepare na sila ng exclusive, separate na mga para sa mga kababaihan na pwedeng mag-dive. Na talagang babae lang. Mga sister lang. Tapos meron din silang para hindi sila nakaabaya, magdadive ka nakaabaya. Diba? So, dinidevelop na po yun. Mactan New Town. Yang Saboy Hotel, yan yung kauna-unahan na Muslim-friendly doon sa buong Cebu. So, Muslim-friendly accommodation na sila. Yan yung after ng airport po, siguro mga 10 minutes to 15 minutes, nandiyan na kayo. So, para siyang golf course. So, open to public po yan. Mostly nandiyan yung mga mayayaman, tapos yung mga class A, yun. Saboy Hotel, pag sinabing Saboy Hotel, meron din po sa Manila yan. Yan po ay halal hotel na, Muslim-friendly hotel. So pag kayo ay nangailangan ng sajada, prayer room,
halal food, meron silang mga Boracay. Yung Marhaba Boracay is the first ever Muslim-friendly beach cove in the entire country. Kung pumunta ka bro ng Boracay, di ba? Alam mo, walang halal doon. Mayroon, yung buong isla na yan, yung tinatawag na Marhaba Boracay, exclusive for Muslims. Pero syempre, ibig sabihin na hindi lang Muslim ang pwede pumunta, pero priority ang mga Muslim. Especially Muslim family, kasi yung area na yan talaga, ni-design nila yung island. Alam, nakikita niyo po ba yung bilog doon? Yung sa dulo. Ito. Yan yung binavlog na na hole, Boracay hole. Yan. So yan po, yung dito sa part na to, yun yung Marhaba Boracay. Okay. Mayroon na rin dyan Musala. So hindi na mahihirapan ng mga tourists natin. Davao. Sa Samad Island, ang daming Ilocano, may-ari ng resort, masyala halal. Yung nakikita po nyo na yan yung Island Garden City. Itong mismo na yan, white sand na yan, that is the Muslim-friendly island garden. Puntahan din na namin yan iba. Yes. Nakapagod yun. Kasi para sa halal naman talaga yun. And then Davao Museum, yan. So maraming showcase yun ng mga Muslim tradition. Inshallah, brother. IT, mashallah. Mag-training ka na ng halal, maging halal trainer. Gawin natin. Siyempre sa Buanga, nandyan yung ating Sharia Court, di ba yung kauna-unahan na Sharia? Andyan din yung Talong Sangay Mosque, yung oldest mosque sa Western Mindanao. Hanggang ngayon buhay pa, mashallah, napakalinis. Pag pumunta ka doon, alam mo, nasa Disneyland pa. Sobrang linis, tapos tahimik. Namimintin yung kalinisan talaga dyan. Yung Santa Cruz Island is an eco-community tourism site as well. Nag-offer na sila dyan ng mga halal foods. Owners, non-Muslims. Barb. Syempre sa Barb. Nandiyan yung kauna-una po sa Pilipinas. Yung Sheikh Ranimul Maktoum Mosque. Yan, dapat proud tayo dyan. Di ba? Pag napunta na po ba kayo dyan? Di ba? Nako, as a Muslim, we need to go there. Tama? Ako hindi pa. So, inshallah, mapuntahan ko yan. Hindi pa napuntahan yan. Gusto, yan ang nasa bucket list. Yan yung unang-unang Muslim natin sa Pilipinas. Pinatayo ni Sheikh Maktoum. Kasi yung kanyang grave nandun din sa likod banda. So ngayon, kinasama ng batas yan, may batas na dyan na Sheikh Karimul Maktoum Day, pero bid'a kasi yun eh. So hindi natin ini-encourage, pero yung history, yung history ng Islam, yes, pero yung pagtatag ng day na yun, at yung mga hijab day, ano ba, etc. Bid'a kasi yan eh, wala ang gano'n. So, ewan ko ba kung bakit mayroon pa rin gano'n. Even the Maulid Nabi, diba? Yun po ba ay halal or haram? Pinatest ko kaya yan sa mga tourist police. Sabi ko, yun bang kapanganakan ni Prophet Muhammad sa mga Muslim is officially halal or haram? Alam mo sagot ng mga non-Muslim, haram sir, haram. Hindi pa yan non-Muslim alam. Tapos, yung mga kapatid, go, celebrate. Subhanallah. Talaga naman. So, yun. Tapos yung Bangas Island, kani-discover lang yun na island sa may Sulu, inshallah. Ang plano po dyan ng tourism, magpatayo ng parang halal restaurant hubs. Okay? Ayan. So, magugulat po kayo, Mega World Hotel. Sino na nakapunta ng Mega World Hotel? Or nakapunta ng Mega World? Lahat po ng Mega World. Sa Pampanga, may Mega World, di ba? Saan ka? Pasay, yes. Okay, lahat po ng Mega World Hotel and Resort, Muslim-friendly na. Okay, dito lang tayo naging proud, Imam, kasi yan yung kauna-unahan na nanalo tayo sa Pilipinas, nanalo ang Pilipinas as the first ever Muslim-friendly hotel chain. Yan. Pinuntuhan talaga ng Mega World, Imam. Millions of pesos. Bakit? Anong meron dyan ngayon sa hotel?
pagpasok mo pa lang, yung kanilang mga tauhan, halal trained, kahit na hindi Muslim. Marunong silang magsalita ng common words natin, yung assalamualaikum, mashallah, inshallah. Tapos kapag halimbawa Muslim family, alam na nila yon, sajada available, alam na nila yon. Parikibla finder, talagang training nila yung mga staff nila. Pagdating sa pagkain, separate na rin yung kanilang lutuan at saka utensils. So, halal talaga siya. Yung buong restaurant nila sa loob. Yung mga nagluluto din doon, mga Muslim din. Yes. So kaya nga, nung tinignan namin, tinanong namin doon sa Mega World, itong year lang na to, kasi last few years pa sila naghahalal, matagal na sila naghahalal. Tinanong namin kumusta yung sales. Kasi syempre, as a business, hindi na yung kita. According po sa kanila, tumaas na at least 35% ang sales. Mula nung, kasi sila yung priority ngayon kasi, na kapag may Muslim tourist, doon diretso sa hotel nila. Yan yung mga tinitingnan natin mga tangible result. Okay, ngayon, join the growing halal industry. So yun yung ano natin, request natin na dito sa atin, magtulungan lang tayo para gumanda yung halal industry. Tapos magtulungan natin yung mga kababayan natin. Kasi nga, in preparation by next year, ayan, pupunta ang mga Muslim community natin. Pagkain pa lang nila, problema natin, saan sila pupunta. So that's why yung ating mga businesses ng mga non-Muslim, nagpapahalal certified na sila. So pag ito po, nakita natin, magkakaroon tayo dito ng meeting, inshallah, with the group ng businessmen, ayun na, bahala mag-organize. Kahit po Surubyo, mauna po Surubyo, tapos yung implementation natin, pero priority yung mga taga-malalapit. Okay, so yan po yung ating presentation sa halal. Ngayon, punta naman ako sa, ito pala, hindi ko na-present. Mayroon din tayo soon, magkakaroon po tayo ng dulang, yung Halal Culinary Battle Philippines. Ito. Sino organizer? Kami. Inshallah. So yung mga magluluto, yan. May pabata pa na rito. Yan, inshallah. By next year po yan. Okay, Sa ating Malaysian restaurant yung isa dyan. Mashallah. Dapat yung mga pro, wala na kasali, exempted. Chef master isa. So yan, ano po yan, per category, mayroong school category, yung student, mayroon yung mga pro, or open to community. Kasi pag halal culinary competition, pagkain kasi yan so hindi matatanggihan yan na kahit sino. Tapos paano mo masasabi, dinengdeng, Ilocano dish, paano maging halal? Kasi alam nila pag dinengdeng, ano yan, may nanong, yung pinakbet nyo, may pork. Hindi, gagawin din natin, ito kasi parang showcasing Ilocano sa halal cuisine. Ilocano dish, pero halal dapat. May dapat may pangkasinan din. May pangkasinan. Hindi, Ilocano kasi pag Ilocos region, kasama pangkasinan. Kasama pangkasinan. Ano yung qualification? May qualification ba yung mga kasali o basta marunong? Yun, ilalabas natin yun. So, pero may mga elementary, high school, may pro, tapos may din yung open to all. So yun, ino-organize na po natin yan. Pero 2026, next year, gagawin natin yan. Inshallah. Tapos yan, si Region 1 Halal Industry Mapping, nag-start na si DTI. So, nagkumakalap na sila ng mga businesses na halal certified kasi may bibigyan silang program pagdating dyan. Yun nga, by tomorrow, dapat nasa Manila ako. Pero parang di ako makahabol sobrang meeting. Sobrang dami. Pakita ko na lang mamaya yung Then, ito pa, your business ready, halal market. Sa Amerika naman to, American Halal Institute sa Philippines, darating sila dito, inshallah, mag-o-offer din sila ng mga courses. Okay? Kung makikita po ninyo, may mga halal management na AI, yung artificial intelligence, na halal siya, na halal base. So, ginagawa na rin yan ng trainings. So, yan yung natin. Makikita natin. Okay. So, yan yung mga kinandak natin from the previous year. Ito si Secretary ng Tourism. Salam. Okay, so yan, okay na po tayo dyan. And then, i-present ko naman yung sa halal awareness.
Okay. So ito naman in partnership with Philippine Ulama. Okay, so kilala niyo po ba si Philippine Ulama? Isa sa mga certifying body sa buong Pilipinas. Sino nagsi-certify ng ano? So, first ever sa buong industry, nag-release tayo ng CHIP, Certified Halal Industry Practitioner. Ano yung course na yan? Hindi to basta-basta training. So ito po parang TESDA ang dating. So, ilang araw yun? 3 Saturday po yun, full day klase. Buong araw yun. So, 3 Sabado na 8 to 5 yung klase. Okay, mayroong face-to-face, mayroong online. Okay, ano yung course doon? Mayroon tayong tinatawag na competency. Yung competency tungkol sa fundamentals sa halal, tama yun, i-discuss ko. Tapos yung course 2, intermediate halal application. Ito medyo advanced na yan ng konti. Tapos yung specialized halal topics, tungkol naman yan sa more of management, etc. So mamaya makikita niyo yung courses. So yun yung mga facilitator. Ang mga magkakandak po ng training, yung mga accredited halal trainers, ng Pilipino naman. So meron dyan yung mga Sharia consultants, nandyan din yung ating mga Sharia scholars, yung ibang magle-lecture, mga ustads din, and then quality management system experts, etc. Yan. Makikita nyo, yun sila yung mga magle-lecture. So hindi po to basta-basta na parang nag-training ka lang na isang araw gano'n. Hindi siya ganun. So intensive siya. Soon, siguro after 2 years, after 3 years, makikita nyo na to sa TESDA. Inshallah. Okay? Pero ngayon, tayo pa lang nag-offer na to sa buong Pilipinas. First ever. So, magkakaroon tayo ng batch 1. So, kailan? So, ang first batch will be on ayan. September 27 po, yung day 1. Okay? So yan po yung pag-aaralan. So makikita nyo, course 1, yan yung level 1, 2 module. Fundamentals of Halal, yung Halal Basics and Fundamental, kaya-kaya na yun na yan kasi as a Muslim, di ba, di ba, student siya sa atin, tsaka yung Halal Certification Requirements. Okay, 2 module. So pag natapos niyo po yung buong course na yan, mayroon kayo matatanggap na certificate. Yun yung competency level 1. Parang test na. Ngayon, pag natapos niyo yung course 1 na yun, pwede kayong kumuha ng course 2. Ganito po yung rulings. Hindi ka pwede kumuha ng course 2 kapag hindi ko natapos yung course 1. Ganun ang rulings. Okay? Yun. So ang i-discuss naman sa course 2, ay 3 module. Okay? Yung Halal Assurance Management System. Okay? Kasi yung Halal Assurance Management System, kapag natapos yung course na yun, magiging auditor kayo. Isasama kayo sa pag-audit kapag halimbawa mapapahalal yung isang business. Isasama kayo ni Halal Certifying Body, pwede kayong mag-assist doon, mayroon kayong trabaho. Okay? Yung Halal Compliance Audit, kailangan din yun. Yung halal documentation, kailangan din yun. And yung pinaka-importante, yung manual preparation. Yung gagawa ng manual ng isang company. Ang usually po ang bayad dyan, mababa na yung mga 10,000. Kapag kayo graduate at magkaroon kayo ng trabaho bilang manual or halal manual curator. So yan yung mga potential na magiging trabaho. Okay, so sa course 2 or level 2, 3 module ang pag-aaralan. Halal, assurance, compliance, and halal documentation and manual preparation. Okay. Next, yung last, which is yung specialized topic, okay, yun naman, pag-aaralan ay 2 module. Intensive po yan, sobrang complex na po yan. Kasi may mga batas na pag-aaralan dyan, especially doon sa Muslim-friendly hospitality and services. Okay? Islam and then Sharia law, mag-aaral tayo ng Sharia law. So, maganda nga, pag nandito si Ustad din, no? Para makita nila ito na ma-appreciate nila na pag-aaralan talaga dito. Even non-Muslim ha,
ito pong course na to, open also ito sa mga non-Muslims. So mag-aaral sila ng Islam, mag-aaral sila ng Sharia, mag-aaral sila ng Halal. Hindi dawa, di ba? Dawa at the same time. Yun. So specialized halal topics. Payment. Doon tayo sa payment. Huwag kayong magugulat, baka mahimatay po kayo. Okay. Ito na, re-reveal na natin yung payment. O, yan. Yan yung amount. 18,000 po siya. O. Hindi kasi siya basta-basta course. So, 18,000 siya, yung buong 3 courses na. Okay, pero, ano po yan? Pag nag-register po yung participant from September 7, ngayong araw, hanggang September 20, 16,500 na lang yung babayaran nila. And the good thing is, 50-50. 50 yung down payment, tapos babayaran mo yung kalahati ulit on or before October 11 na. Yung last day ng training. Para hindi siya masakit. Kasi hindi naman i-release yung certificate mo ni Philippine Ulama kapag hindi fully paid or fully paid. Okay? Ano pong kasama doon sa ibibigay nila sa training? Kasama po dyan yung kits. Yung digital training handbook. Libro po yan. Para sa inyo. Lifetime nyo na kung gagamitin yan. Okay? And then, yung certificate. So, certificate of competency per course. Tsaka pag natapos yung buo, meron kayong certificate of yung halal industry practitioner. So, ang mangyayari po doon, halimbawa, pangalan mo is Juan de la Cruz. Pwede mo lang dugtungan doon sa last comma, CHIP. Yes niya? Di ba yung mga kapatid ng mga marano, pag nag-hajj na, talaga nila, hajjing. Ewan ko ba? Culture ba yun? Ito naman parang doktor, di ba? Pag graduate ka ng doktor, Juan de la Cruz, MD. Ito naman, karapatan nyo na yun kasi natapos niya yung course, magiging Juan de la Cruz, CHIP. Ano yung validity po ng certificate? Siyempre, may validity yung certificate, 2 years. Okay? Matagal-tagal din po yung 2 years. Bakit 2 years lang? Kasi after 2 years, kailangan mong mag-revalida. Mag-recertificate kasi may update yung halal industry, may bagong mga laws, kailangan updated ka din. Yung payment doon sa revalida, hindi na siya ganyan kamahal. Mas lesser na kasi parang ano lang yun, reassessment. Okay? Yun. And then, magbibigay sila ng multimedia presentation, handouts, infographics, etc. So, yan po. Yan yung training na nag-open na. So, limited slots only, we are eyeing for the first batch ng 25 participants. Buong Philippines po yan. So, per batch, 25 lang. Bakit? Kasi gusto natin na quality yung magiging certification training. Kasi yung sobrang dami na, iba, wala na yung quality. Ngayon, ganito mangyayari. So, online po to. Sa face-to-face, ganito. Face-to-face, depende sa venue, kung gaano kalaki yung venue. Pero, ang minamaximum namin sa physical is nasa 35. Okay, ngayon, ganito magiging usapan. Maghahanap tayo ngayon sa Pangasinan, halimbawa Pangasinan, kasi kada probinsya, maglalagay kami ng tinatawag na testing center. Di ba para sa test na meron yung assessment center? Dito naman, kada probinsya, maglalagay kami ng certification center. Okay, na doon i-help ang certification, kada buwan po yun. Every year. Monthly, may certification. Okay? So, kapag makahanap po tayo ng ganon, as much as possible, yung malapit na dito sa area, sa city, para accessible, sabihin niyo sa amin, and then pwede natin kausapin, may partner natin. Kasi ganito, magiging idea po doon, kung doon gaganapin sa venue yung training, okay? Double talaga yung target natin. Kung mayroon kayong mga halal foods na, ready na food, ito yung kay brother, nagbibenta na tayo ng mga bread. Lahat ng bibilhin natin ng mga pamerienda doon sa training center, kukunin sa Muslim community yun. Nagigets niyo? So parang, nakita mo, Imam, maganda na yung ecosystem. Mayroon na tayong testing center ng halal. Yung mga kapatid pa natin na nag-business ng pagkain, mayroon din silang customer. Monthly po yun.
Tapos, at the same time, habang nagsa-certification tayo, remember, ang mga participant natin, pwedeng mga non-Muslim din po yan, right? Lalagyan natin ng dawa. So, mayroong 1 hour doon na before the assessment, kasi may assessment po yan, magdawa muna kayo. Diba? So, alhamdulillah, nagdawa na tayo, nakatulong pa tayo sa mga kapatid, mayroon pa silang certificates. Yun, ang objective. Okay? So yan po yung, ongoing na yung registration po nito. So online po kami nag-start, and then by October, mag-launching na rin tayo ng face-to-face. So unahin namin ang Manila. Okay? So yan po yung presentation class sa inyo ngayong gabi. Alhamdulillah, nakapulot kayo ng idea, ng insight. Inshallah, nakatulong ako dito, pero part 2 pa tayo, inshallah, para mas marami makapakinig, tapos kukunin natin yung mga comments nila. So hanggang doon na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.